Sumasahim papawid mula sa Damulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. Kusog ka na ko, kalipay o dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay og dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ug musimba kanimo, O Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos,
In your face, all over the place. We're online. You're listening to the hottest internet station. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service. This is my only favorite station. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo. Na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa 8 poblasyon. Mobile Channel numero 13, Jam Grande. Operasyon tapos sa fighting ng mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Motor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Gikan sa lawat balitanan sa Shine Broadcasting News Center. Kini ang Shine Balita. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Higala, kumusta maayong hapon na usab ka natong tanan? Welcome na usab sa lain natong pagpanaguban ning atong programa Agtulumanon. Ang programa alang sa paghatod sa mga balitang impormasyon nga ngayon natong masayran sa matag adlaw. Kauban usab nato sa paghatod sa mga balita ang atong mga kaubanang mga mobile journals. Ang atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa kahimutangan aron sa paglabyog sa mga balita nga ila usab nga nahipos sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 19 na bulan sa Disyembre tuig 2024. Sa ngalan sa hiniusang pwersa sa Shine Broadcasting Online, sa itong station manager Jam Grande, ingon man usab sa atong pagpanguna sa atong admin Brian Binaloy, sa ato usab nga marketing head si Sir June Dumala, ingon man usab kauban nato sa paghatod sa mga balita ang atong chief reporter nga nanukad dito sa Pampanga, si Ma'am Vicky Custodio. Mga ka-shine, ako si Jay Firulino Gatmin, ang mga hatod sa mga balita. Kini ang Shine Balita Nationwide Afternoon Edition. Live ta karon mga kita pinaagi sa Facebook. Search lamang ug i-follow Shine Broadcasting Online. Live pud kita nga nanukad dinhi sa Dakbayan sa Malaybalay City, Bukidnon. O ganyan ang mga headlines sa nagunang mga balita karong hapuna. Shine Balita Nationwide Headlines. Uluhan sa atong balitang lokal, sakyanan miti pa sa dalan na disgrasya. Driver matud pa nawad-an o kontrol. Shine Balita Nationwide Headlines. Lain pang headline sa atong balitang lokal, peligroso nga mga paboto o pyrotechnic devices gidili pagbaligya. Shine Balita Nationwide Headline. Lain pang headline sa atong balitang lokal, PNP Bukidnon gikatahong dunay mga persons of interest sa duha ka naglahing insidente sa pagpamusil sa probinsya. Shine Balita Nationwide Headlines. Samtang sa atong balitang regional, blue alert status gipataas sa Davao Region tungod sa bagyong Kirubin. Shine Balita Nationwide Headlines. Sa lain pang mga balita sa atong balitang nasyonal, Mary Jane Veloso ipaubos sa 5 kaadlaw nga quarantine sa pagbalik gikan sa nasod. Shine Balita Nationwide Headline. Sa atong balitang internasyonal, kaso nga COVID-19 sa Australia gikahadlukang musaka.
Shine Balita Nationwide. Headline. Sa atong balitang sports, Luka Doncic miposti sa ikasyam nga 40-point triple-double sa kadaugan batok sa Golden State Warriors. Laing record nga gihimo sa duha ka team. Shine Balita Nationwide. Headline. O sa atong balitang espesyal, lalaki gireklamo human masakpan nga gisimhot ang sapatos sa iyang silingan. Shine Balita Nationwide. Headline. Samtang liliyon usab nato ang mga nagunang balita sa atong mga kaubanang mga mobile journals, atong mga reporters. Sa atong correspondent gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, correspondent. Ayuda giving matik ipahunong sa poll campaign period. Samtang sa lain pang headline sa atong mga kaubanan sa paghatod sa mga balita. Gikan kang Mobile Journal numero 15, Floribet Penariho. 76 anyos katiwala pinagsasaksak sa damuhan. Samtang sa headline usab ni Mobile Journal number 16, Danilo Penariho, mayor sa Bulacan at dalawa pa arestado sa rape case. Sa headlines naman ay hatid sa atin ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Ayon sa kanyang headlines, sugalan sa Rizal, protektado ng police officials. At sa iba pang mga balita sa headlines naman niya ni Ma'am Vicky Custodio, nagpasalamat lahat ng DepEd kay DBM for grant of 20,000 max SRI. Yan ang balitang ihatid sa atin ni Mobile Journal number 17, Vicky Custodio. Yan at iba pang mga balita sa atong pagbalik. At ang hingpit nga asoy og mga detalye sa pagbalik sa Shine Balita Nationwide Afternoon Edition. Pagsaulog sa atong Kapaskuhan, pagdiwa importante sa kaayo Pasko, nga atong nagsimbolo kini sa pagminahalay, paghinatagay, pagpinasayloay ug panaghiusa. Isip usa ka Kristiyano, sa ulugon ta ang Pasko sa matag adlaw sa atong mga kasing-kasing. Aron sa ingon, maambit nato ang gasa nga gikan sa atong labawong makagagahom. Kini nga mensahe ug panimbaya gikan kang former kagawad Jun Dumala and family sa Barangay Kanayan, Malay-Balay, Bukidnon. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Mga kaigsuunan, ang Pasko usa ka balaang selebrasyon diin atong gisaulog ang gugma sa Dios sa matag usa kanato. Ako si Attorney Rafi Roncales, naginaot nga ang panagdait, gugma ug panaghiusa magahari sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Malipayong Pasko, ulahang bagong tuig. Pagsaulog sa atong Kapaskuhan, importante kaayo nga atong ipakita ang atong panaghiusa isip usa ka Kristiyano. O kini nagsimbolo nga kita nagkahiusa gayud. O sa pagsulod sa bagong tuig, kita magatuo nga mahatagan kita sa dakong panalangin sa atong labawng makagagao. Malipayong Pasko ug malambuon nga bag-ong tuig kaninyong tanan. Mensahe ug panimbaya gikan kang Barangay Captain Edgar Moniesa and family, Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Mayong adlaw ka na itong tanan, no? Labi na gid sa Barangay Kasisang, no? Akong pagtimbayan, no, sa akong katawhan sa Barangay Kasisang, uban sa akong mahal nga pamilya, nakitang tanan sa pagsaulog sa Kapaskuhan
nga akong mapaabot sa inyo isip inyong ginikanan sa barangay Kasisang nga kita atong sa ulugon nga anaa ang gugma ug panaghiusa aron kita uban sa atong banay magmalipayon niining pagsaulog sa Christmas. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan from Kapitan Diggs Haroy, Barangay Kasisang. Ang diwa sa Pasko usa kini ka simbolo sa pagpinasayloay, paghinatagay o pagpaambit sa gugma ngadto sa atong isig katawo. Sama sa gipakita nga gugma nga walay kinutuban sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ako di ay si Kagawad Junjon Bores Mahorinos sa Barangay Romago, Kibawi, Bukidnon. Uban ang ako ang pamilya o sa kinatibok ang puwersa sa Shine Broadcasting Online Station. Mutimbaya og usa ka malipayong pagsaulog sa Pasko, uban ang panghinaot nga mabungahon ang bag-ong tuig nga atong gipaabot 2025. Daghang salamat. Ang Pasko mao ang panahon sa pag-inumdum sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Nga diin ipadayag sa Dios Amahan ang iyang dakong gugma ngadto sa kalibutan. Busa ato kini nga sa ulugon pinasikat sa puno gugma sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa labang makagagahom ngadto sa mga nanginhanglan. O sa kanunay ang gugma mao'y maghari dinhi sa atong tagsatagsa nga mga kasing-kasing sa tanang panahon. Ini ang inyong ubos nga lagad sa dakbayan sa siyudad sa Malaybalay. Ang inyong trabahador sa konseho, Christopher Tupi Soria, magatimbaya kaninyo sa usa ka malipayong Pasko ug bulawanong bag-ong tuig. Ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Daghang salamat. Ang diwa sa Pasko nagsimbolo kini sa pagminahalay, paghinatagay, pagpinasayloay ug panaghiusa. Isip usa ka Kristiyano sa ulugon ta ang Pasko sa matag adlaw sa atong mga kasing-kasing. Aron sa ingon, maambit nato ang gasa nga gikan sa atong labawong makagagahom. Kini nga mensahe ug panimbaya gikan kang former Kagawad Jun Dumala and family sa Barangay Kanayan, Malaybalay, Bukidnon. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig kanatong tanan. Kung kayo'y kapiling na, sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto, kahit pa Mga kasyahin, balik na sa itong mga pagpanaguban. Samtang itong oras, alas 4:25 na sa hapon. Sa dili pa nga mga detalye sa itong mga balita, timbayantag maayong hapon din ha. Daghang salamat sa pag-view ha, kang Angel May Dave. Daghang salamat ma, maayong hapon din ha. Kanimo, maayong hapon, maayong adlaw o maayong buntag baka na din ha. Kaya kini si Angel May Dave, kini sa gawas nga bahin sa atong nasod. Okay ha. Naot okay pa kas all right din ha, ma'am. O ganyan na ang mga detalye sa atong mga balita karong adlaw. Una sa atong balitang lokal, mitipas sa dalan ang usa ka sakyanan human mawadan og kontrol ang driver dito sa Sairi Highway, Kiukab, Barangay Lagitas, sakop ning dakbayan sa Malaybalay, bandang alas 5 kapin atong Disyembre 17 tuig 2024. Giminihuan sa lalaking hingkod nga pangitaron ang maong Suzuki 4-wheel drive nga sakyanan color green nagtangag sa plaka numero AJA 3156. Sa inisyal nga report, convoy ang maong sakyanan sa laing duha pa ka mga multika pasaherian. Sakay ang mga magtutulo sa usa ka pribadong tunghaan nga pauli na unta gikan sa ilang parte ug pag-abot sa lugar sa nitabuan. Kalit na wad og kontrol ang driver og nibangga dito sa concrete barrier sa daplin sa kanal.
Tungod sa impact, maayong pagkakumi sa atubangang bahin sa sakyanan. Hinoon, luwas sa kahimtang ang driver o kaubang sakay niini. Sa lain pang hanay sa atong balitang lokal, gipahimangnuan karon sa lokal nga pagagamhanan sa dakbayan sa Malaybalay pinaagi sa Ordinance 1042 Series of 2024 ang hingpit nga pagdili sa paggamit o pagbaligya sa mga klase sa pabuto og pyrotechnic devices nga peligroso sa kinabuhi ning panahon sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Kini naglangkob sa Atomic Big Triangulo, Super Lolo, Boga, Giant Whistle Bomb, Plapla, Sky Lantern, Big Piccolo, Big Watusi, Napoles, Pacquiao, Goodbye Philippines, Big Judas, kuna Big Judas Belt o Thunder Lolo. Ginadili usab ang paghatag o pagpalit o paggamit sa bisan unsang klase sa pabuto kay og pyrotechnic devices sa mga kabataan o minor de edad. Diin kung adunay kalapasan na inyong makita o masaksihan, itaho gilayon sa PNP Malaybalay pinaagi sa pagtawag sa numero 0926-821-8803. Ako na yung bagong gipagawa sa lokal nga pagagamahanan dinis dakbayan sa sa Malaybalay nga katong mga pyrotechnic devices o katong mga pabuto ang sama sa Atomic o Triangulo, Super Lulu, Buga o mga kusukay kana nga mga pabuto mga kasyahin nagpagawas og memorandum mga PNP o kini dakbayan lokal nga pagagamahanan sa Malaybalay nga bawal kana siya maduna ka mo'y makita itahawag o itahog gilayon sa buhatan sa kapulisan sa numerong 0926-821-8803. Padayon ta sa itong mga pagpananguban samtang atong oras 29 minutos na human milabay ang alas 4 sa kahaponon. Sa atong ikatulunghan ay sa atong balitang lokal, ana-ana matud pa yung mga persons of interest ang kapulisan sa Bukidnon kabahin sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil nga natigayon partikular sa lungsod sa Lantapan atong Domingo o sa siyudad sa Valencia ni atong adlong Lunes. Matud kang PNP Bukidnon Director Police Colonel Jovet Kulaway, giputyag niini nga mas gipalawman pa nila karon ang ilang investigasyon kabahin sa mga nahitabong pagpamusil. Matod pa sila yung mga persons of interest apan ginahikay pa ang igong mga ebidensya aron sa pagpasaka og formal nga kaso. Gihupay usab ni Colonel Kulaway ang kabalaka sa katawhan sanglit dili pa makonsiderang alarming ang mga insidente tungod kay kontrolado sumala pa nila ang sitwasyon og nailhan na usab ang mga posibleng suspect sa pagpamusil o gisigurong sa dili madugay ila kining iarestohon. Mahinumduman nga atong Domingo sa gabi usa ang patay sa usa ang patay nga usa ka 55 anyos nga lalaki nga membro sa Indigenous Peoples Community kon IP samtang duha ang samaron human nga ang pagpamusil partikular sa Purok City, Barangay Sungko dito sa Lantapan, Bukidnon. Atong Lunes sa gabi laing insidente na usab sa pagpamusil ang natigayon partikular sa Purok 2, Barangay Kahapunan dito sa Dakbayan sa Valencia. Diin tulo ang biktima asa nakabsan sa kinabuhi ang usa ka pastor nga 40 anyos nga lalaki. Gisiguro ni Colonel Kulaway nga walay hulga sa seguridad sa katawhan sa Bukidnon ug ang mga insidente sa pagpamusel resulta matud pa sa tumang kasuko nga misangpot sa paghimo o krimen. Alas 6:30 na sa hapon. Ayuda giving matik ipahunong sa fall campaign period. Sayron tang dugang detalye ni ini nga balita pinagi sa report sa atong Cagayan de Oro Misamis Oriental correspondent Francis Alan Amparo Tillaper. Sir Francis, please go ahead sa imong report. Sir Francis, please go ahead. Automatikong ipahunong sa Commission on Elections kung COMELEC ang pagpanghatag og ayuda nga binuhatan sa mga politiko pagsugod sa kampanya sa eleksyon. Ningon si COMELEC Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Rabilo nga may gilugwa na nga resolusyon niini ang ilang central office. Siya niingon nga mapadayon lamang kini kung adunay mahatag usab nga exemption sa maong mga kalihukan. Dugang ni Rabilo nga kung walay pagtugot gikan kanila ang maong mga kalihukan, mag-atubang og election offense ang mga kandidato nga muhi
mahimo ni ini. Para sa Shine Balita Nationwide, kini ang inyong Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental News Correspondent Francis Alan Amparo Tiliapir reporting. Daghang salamat Cagayan de Oro Correspondent Francis Alan Amparo Tiliapir. Parenta sa itong mga pagpanag-uban, samtang itong oras, alas 4:32 na sa hapon. Sa lain pang hanay sa itong mga balita. Sa itong balitang regional, gipataas sa provincial government sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental ang blue alert status tungod sa epekto sa bagyong Kerubin. Kininunot sa walay hunong nasinati nga pag-ulan, sugod atong milabayng adlaw sa tulo ka probinsya ug ubang bahin sa Davao Region. Gani gi-activate usab ang Emergency Operation Center o Response Cluster sa tulo ka probinsya aron mapalig-on ang monitoring ug masiguro ang dali nga pagtubag ug pagpalihok sa mga ekipo kung gikinahanglan. Una nang gipahibalo sa Office of the Civil Defense Davao ang tanang local government units kon LGU sa rehiyon nga mag-andam og resources o food packs alang sa posibleng epekto sa dili maayo nga panahon. Lakip sa gipangandaman mao ang mga evacuation centers alang sa posibleng pagbakwit sa mga residente. Lain pang report atong pagadawaton. Mobile Journal numero 10 ayon sa kanyang headline, sugalan sa Rizal, protektado ng police official. Ating aalamin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Siniwalat ni Rizal Media Press Club President John Ferrer ang talamakumano na sugalan bilang pamaskong handog ng mga politiko at ng Rizal Police sa mga hipi sa iba't ibang bayan. Yung pamaskong handog ng mga politiko, lalo na yung Rizal PNP sa lalawigan ng Rizal, sa iba't ibang hepe ng bawat bayan sa lalawigan ng Rizal. Nakita niyo na ano po yung handog sa inyo? Talamak na sugalan. Tinutukoy pa ng isang online broadcaster na si Mr. John Ferrer na ang bayan ng Tanay Rizal, ang mga pasugalan ay nasa likod lamang umano ng simbahan. Bayan ng Tanay, nasa likod lamang ng simbahan ng Tanay. Ang iba't ibang pasugalan sa lalawigan ng Rizal Kabayan ay pagmamayari umano ng isang Elvira na protektado umano ng matataas na opisyal ng pulis ng Rizal PNP. Pagmamayari niya isang nagngangalang Elvira na minsan escort pa daw. Nito ay ang hepe ng hepe ng pulis ng... Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Lenementowel, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. So, anong aksyon ang ginawa ng ating kapulisan? Unang LGU diyan sa may Tanay Rizal, si Richard. Sana mayroon tayong follow-up report tungkol dyan. Isang pasugalan sa likod pa ng simbahan. Alam na ba ng kinauukulan ito si Richard? At ang sabi pa, ito ay regalo? Regalo? Sinong nagregalo nito? Sana may follow-up report tayo dyan si Richard. Maraming salamat. Alas 4:36 na sa hapon, padayon sa itong mga pagpanag-uban. Samtang sa itong balitang nasyonal, ipaubos sa Bureau of Corrections sa Bucor ang death row inmate nga si Mary Jane Veloso sa 5 ka adlaw nga quarantine period sa iyang pagbalik sa nasod.
Sa usa ka pahayag ipasabot sa Bucor nga kabahin sa ilang protocol alang sa mga bagong persons deprived of liberty kon PDL nga mao ang pag-una kang biluso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong aron na ipaubos sa quarantine. Matod sa pamunuan sa Bucor, magpabilin si Veloso sa gi-designate nga isolation area alang sa medical observation di inipahigayon usab ang medical ug physical examination aron na masuta kung aduna ba siya gibating sakit sa lawas o mental. Human niini makigtagbo si Veloso sa correction supervisor isip kabahin sa proseso sa pagparehistro o paghatag usab og contact information sa pamilya o mga autorisadong bisita nga makabisita lang kaniya. Samtang matapos ang quarantine ni Veloso sa Disyembre 24, diin mahimo na siyang bisitahon sa iyang pamilya. Lain pang report atong pagkadawaton, naka-standby sa pikas linya, Mobile Journal numero 15. 76 anyos katiwala pinagsasaksak sa damuhan. Aalamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Bet, go! Cavite, pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang 76 anyos na caretaker dahil sa inihinalang pagsalita nito sa isang lalaki na labas-pasok sa kanyang lupang binabantayan sa bayan ng Amadeo dito sa lalawigan kamakalawa ng hapon. Patay agad sa insidente ang lolong biktima na si Isidro Dimiakyak, caretaker ng isang malawak na lupain at residente ng barangay Bukal, Amadeo, Cavite. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect na si alias na Ralph, residente rin ng barangay Bukal, Amadeo, Cavite. Sa investigasyon ng pulisya, 1:30 ng hapon nang maganap ang krimen sa sitio Manda, barangay Bukal. Bigla umanong pumasok ang suspect sa lupang sakop ng lugar na binabantayan ng biktima na posibleng nang bunsod sa kanilang dalawa na magtalo. Maaring kinagalit umano ng suspect ang pagsita sa kanya ng biktima sa palagi ang pagpasok sa lugar ng walang paalam ng nasabing matanda. Inundayan ng suspect nang sunod-sunod na saksak ang biktima bago mabilis na tumakas tangay ang patalim na ginamit sa krimen. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Element Fight. Mula dito sa Imus, Cavite, Mobile Journal number 15, Floribet Pinarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat sa iyong report, Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Sa uban pang mga balita, laing report atong pagkadawaton naka-standby sa pikas linya, Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo sa kanyang headline sa mayor sa Bulacan at dalawa pa arestado sa rape case. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat. Mobile Journal number 16. Please go ahead, Danilo Pinarejo. Dan, go ahead. Hindi makapasok si Dan, ha? Medyo may problema ang ating linya. Babalikan natin mamaya-maya si Danilo Pinarejo, Mobile Journal number 16. Okay, hindi makapasok si Danilo. Ating babalikan si Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Ayaw talaga pumasok ang mga kasayin. Okay, babalikan natin mamaya ang detalye ng balitang yan sa pag-ulat ni Danilo Pinarejo. Padayon ta sa itong mga pagpanag-uban, alas 6:41 na sa hapon. At ang isa itong pagbalik, sa balitang internasyonal, kasong COVID-19 sa Australia, gikahadlukang musaka. Police District or NPD ang alkalde, konsyala at kawani ng Pandi, Bulacan dahil sa dalawang bilang ng kasong panggagahasa. Mahigit 5 taon na ang nakakalipas sa Caloocan City. Ihatag sa natos pikas lawak alang sa mga pahinomdom. Sa result sa sabing lalawigan kahapon. Ba't kay ganda sa atin ng
Ang diwa sa Pasko nagsimbolo kini sa pagminahalay, paghinatagay, pagpinasayloay ug panaghiusa. Isip usa ka Kristiyano, sa ulugon ta ang Pasko sa matag adlaw sa atong mga kasing-kasing. Aron sa ingon, maambit nato ang gasa nga gikan sa atong labawng makagagahom. Kini nga mensahe ug panibaya gikan kang former kagawad June Dumala and family sa Barangay Kanayan, Malay-Balay, Bukidnon. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Kung kayo'y kapiling na, sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto, kahit pa Hello everyone! We are excited to introduce to our latest range of our personal care products, powered by the best of nature for a nourishing, refreshing every day. A product that's packed with herbal ingredients that can ensure our safety and effectiveness. Our beauty products are new eco-friendly personal care lines. One of our products is FC Bio Sanitary Pads. These pads are made with natural herbal ingredients such as sambong, peppermint, tawas, maple stone, and cypress oil that alleviate the following reproductive problems such as dysmenorrhea, UTI, vaginal odor, myoma, itchiness, irregular menstruation, and other related diseases. Switch to FC Bio today and walk with confidence. Avail is every family's partner for you and for your loved ones. For more information and inquiries, look for DM Jen Iwayan or call 0967-016-2757 or Gmail at jenelinbiiwayan@gmail.com. Avail now! Bless Panyawan Liniment Oil usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan Liniment Oil mapalit sa Shine Broadcasting Studio nga naa mahimutang sa Purok Size, Poblasyon, Damulog, Bukidnon ug sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Mga kasyan, mga kagsunan, balik ta sa itong mga pagpanakuban. Samtang itong oras sa 45 minutos sa ang nilabay sa alas 4 sa hapon. Padayon ta sa atong mga balita karong hapon na. Balik-balikan ta si Mobile Journal number 16 sa kanyang headline sa mayor sa Bulacan at dalawa pa arestado sa rape case. Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo, go ahead. Inaresto ng mga tauhan ng Northern Police District or NPD ang alkalde, konsyala at kawani ng Pandi, Bulacan dahil sa 2 bilang ng kasong panggagahasa. Mahigit 5 taon na ang nakakalipas sa Caloocan City sa sinagawang pagsalakay sa isang resort sa sabing lalawigan kahapon. Sa ulat ni NPD Director Police Colonel Josefina Ligan kay National Capital Region Police Office NCRPO Director Police Brigadier General Anthony Averin, natunton ni na Police Lieutenant Colonel Lain Likdan ang mga akusadong sina Pandi Mayor Enrico Roque, 51, Councilor John Rojas, 48, at Roel Raimundo, 52. Empleyado ng municipal government sa Amana Waterpark Resort sa Barangay Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. Takong 1:00 ng hapon ng Martes. Ayon kay Ligan, isinilbi ang kanyang mga tauhan sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group o Northern District Forensic Unit or CIDG-NDFU ang warrant of arrest na inilabas ni Caloocan Regional Trial Court RDC Presiding Judge Maria Rowena Bialaga
Alejandria ng branch sa warrant of arrest at iginigiit dahil sa hindi na sinipot ng complainant achieve ang complaint, kung kaya malinaw sa politika anya ang dahilan kung bakit binuhay muli ito. Niyang huling termino. Mistulang kinat, ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blessed Panyawan Liniment Oil mula dito sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinareho nagulat para Shine Balita Online Nationwide. Merry Christmas sa lahat, ka-Shine. Maraming salamat, Mobile Journal number 16, Danilo Pinareho. Samtang lain pang balita atong pagadawaton, gikan sa atong correspondent dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, correspondent Francis Alan Amparo Tillaper, ang matod pa sa iyang headlines, EDCA sites, dakong peligro batok sa mga sibilyan, matod pa sa geopolitical analyst. Atong sayro ng dugang detalye, pinagi sa report ni Cagayan de Oro correspondent Francis Amparo Tillaper. Sir Franz, please go ahead. Peligro lang sa kinabuhi sa mga sibilyan o walay mahatag nga kaayuhan ang presensya sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA site nga gipahimutang sa Lumbier Airways ning syudad sa Cagayan de Oro. Kini ang reaksyon ni geopolitical analyst Professor Ana Malindog Uy kabahin sa pagsilbing lokasyon sa Cagayan de Oro sa EDCA nga dumalahon sa tropang Amerikano. Niingon suuy nga alaot ng katawan sa syudad kung moboto ang kagubot sa Asya kay usa kini sa mga target o panimaslan sa mga kontra sa Amerika. Hisayang gawa sa EDCA site, mopahimutang usab sa naval phase ang Philippine Navy sa Taguluan, Misamis Oriental. Para sa Shine Balita Nationwide, kini iyong Cagayan de Oro ug Misamis Oriental News Correspondent Francis Alan Amparo Tillaper reporting. Daghang salamat Cagayan de Oro Misamis Oriental Correspondent atong kauban Francis Alan Amparo Tillaper. Daghang salamat sir. Tunay mga pa-shoutout, shoutout Uncle Nakoy News. Yes sir, na-play na nato ang imong balita nga gilabyog pud na nimo diri sa atong sibihan. Maayong hapon sir, gikan kana ka nga Ate Jam, atong station manager. Alas 4:50 na sa hapon, padayon ta sa atong mga pagpanaguban. Sa atong balitang sports. Kuna sa atong balitang internasyonal, natala pag-usab sa Australia ang pagtaas ay hap sa mga tao nga naapektuhan sa variant sa COVID-19 Omicron. Ilabi na sa kasatpang bahin sa Australia diin sa 75 nga mga nataptan nga mga tao ang natala o gidala sa ospital matag adlaw. Base sa surveillance data sa Health Department sa Australia, nahadlok sila nga mutaas pa ang kaso sa COVID-19 karong umaabot nga holiday season nga hinungdan usab sa kahadlok nga kuna kahadlok sa gidaghanon sa ilang mga health workers nga mograbe ang sitwasyon. Mao nga gitambagan ang mga otoridad. Gitambagan sa mga otoridad nga magsulob kanunay og face mask sa mga lugar nga daghang tao kung adunay sakit, kung mahimo magpabili na lang sa ilang balay. Ingon man nga giawhag usab ang publiko nga i-isolate ang kaugalingon kung makasinati sila og malumong nga mga sintomas. Ang paspas nga impeksyon na sinati sa unang mga OC Australia gikan sa COVID-19 giingon nga tungod sa paghuyang sa ilang mga immune system. Samtang gidasig usab sa Departamento sa Panglawas sa Australia ang publiko nga magpa-booster shot alang sa mga edad sa 64 hangtod 74 matag 12 ka bulan bisan kung sila adunay grabe nga sakit o wala. So naalang na gyapon ang COVID-19 Omicron. Naagyapon dito sa Australia. Nagkagrabe pa hinoon, nagkataas. Misaka. O nagikadlukan karon dito sa nasod sa Australia.
Sa ulaing hanay sa atong mga balitang sports. Bisan pa og 25 anyos na ang Dallas superstar mipusti sa iyang ikasyam nga 40 point triple-double sa kadaugan sa Dallas Mavericks batok sa Golden State Warriors. Mihimo og 45 puntos ang giisip nga Luka Magic. 11 ka rebound og 13 ka assist nga nagtugot sa Mavs nga mabulsa ang ika-17 nga daog niining season. Ingon man nga nakahimo usab kini og unom ka 3-pointers gikan sa 11 ka pagsuway, lakip ang 7 ka free throws. Dako usab og tabang ang presensya ni kanhi Warriors guard Klay Thompson, kinsa nakahimo og 7 ka 3 points gikan sa 11 ka shots. Bisan ang 21 puntos ni defensive specialist Draymond Green dili igo aron pagluwa sa Warriors gikan sa ilang ika-11 nga kabildihan niining season. Ang duha ka teams mitala og kapin 50% 3-point percentage diin ang Golden State nakahimo og 27 ka 3-pointers samtang ang Mavs mihimo og 21 sa tibuok ka duwa. Ato lang taon na isay mga nakalantaw karon. Shine Broadcasting Bukidnon kang Ate Jam, shout out. Maayong hapon din ha kanimo Ate Jam. Dina sa 88.1 Bandera, Malay-Balay, Radyo Bandera. Maayong hapon sa atong mga kaubanan buhat din ha. Labi na diha kang Oscar, maayong hapon din ha kanimo Oscar. Naman si Oscar din ha. Maayong hapon din ha kanimo Oscar ha sa atong mga kaubanan sa buhat. Dina sa Radyo Bandera. Labi na din ha kang Ate Jam, maayong hapon ka diha kanimo. Labi na kang Geneva nga maay kay mo kanta ni Geneva. O kang Ate Jam nga nindot usab gyapon kay nga mo kanta. Ato nga nahitabo nga Christmas party ato nga isang adlaw. Daghang kay salamat sa mga taga mga management and staff sa 88.1 Radyo Bandera Malay-Balay. Daghang salamat ha, daghang salamat nga naka-appeal ko din ha. Labi na manghapon usab din ha kang Pretty Boy Sari. Kang ingon man usab kang Sir June Karampil. Nga mo'y nag-imbitar ka na to. Daghang salamat Sir June Karampil. Ingon man usab diha kang Sir June Dumala. Atong mga amigo nga mga buutan nga mga amigo dinha sa Radyo Bandera Malay-Balay. Kanunay mong maminaw din ha 88.1 sa dial sa inyong mga radyo. Radyo Bandera Malay-Balay. Okay, mga katoy mga naglangkob sa itong mga balita nga nahipo sa lawak balitaanan sa Shine Broadcasting News Center. Nining adlaw nga Huwebes, pitsa 19 bulan sa Disyembre tuig 2024. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa Shine Broadcasting Online, sa atong station manager Jam Grande, sa atong admin Brian Binaloy, sa atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio, sa atong marketing head Sir June Dumala. Ingon man usab daghang salamat sa atong mga mobile journals, sa atong mga reporters sa ilang paglabyog, paglabay o pagbato sa ilang mga balita atong mga kugihan. Sulod sa ilang paglibod suroy sa ilang tagsa-tagsa kanay mutangan, nakahagpat usab silang mga balita nga angayan na natong masayran matag adlaw din sa atong mga pagpanaguban. Wa naman tayo igong oras. Daghang salamat na lamang sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat Sir Francis Alan Tillaper, ang atong correspondent dito sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa kanunay po niya nga pagbatog mga balita din sa atong istasyon. Mao kana si DJ King, Francis Alan Amparo Tillaper dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Wa naman tayo kung oras hangtod na po sa sunod higayon sa samang takla o sa samang istasyon. Ako na lamang ang si Jay Firulino Gatmin, ang naghatod sa mga balita karong adlaw. Mayong hapon Dakbayans, Malay-Balay, Bukidnon. Mayong hapon Northern Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw.